Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong, kanino ba natin dapat ibigay ang ating zakatul fitr? So dito, nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, pwedeng ibigay ito sa 8 na nabanggit ng Allah, na katulad na sa surat Tawbah, nabibigyan din natin ng mga zakat natin, tulad ng fakir, miskin, mujahid, yung mga na-bankrupt. So, wa mu'allafati qulubuhum. So, pwedeng ibigay sa 8 katao na yun na binanggit ng Allah sa surat Tawbah. Meron din nagsabi na pwedeng ibigay ito sa ang bibigyan talaga nito ay ang miskin, mahirap na Muslim. Dapat po Muslim po yung bibigyan, pero dapat ang katangian niya ay miskin o mahirap. Meron din nagsabi na obligadong ibigay ito sa 8 na binanggit ng Allah. Sa pananaw ng karamihan sa ulam, pinahintulutan. Dito sa pangatlong opinion, obligado. At ito ay pananaw ng Shafi'iyah na dapat ibigay talaga sa 8 na nabanggit ng Allah sa surat Tawbah. Pangkalahatan, ang zakatul fitr na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kung kanino ibibigay. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitr, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratun lis-shaimi min ar-rafathi wal-lagwi wa tu'matun lil masakin. So dito ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr na dapat ay ibibigay natin ito bilang dalisay sa mga nagawa natin, mga nasabi natin na hindi maganda, para maging malinis yung fasting natin, at bilang pagkain ng miskin. So, unang mahirap. So, ang zakatul fitr ay ibibigay natin sa mahirap na Muslim. Sa mahirap na Muslim. Pero sino nga ba sa mga Muslim na nabibigyan natin? Okay. Meron sa mga kamag-anak natin na hindi natin pwedeng bigyan ng zakatul fitr. Halimbawa, ako na lalaki, hindi ko pwedeng ibigay ang zakatul fitr ko sa magulang. Yung zakatul fitr ko, hindi ko pwedeng ibigay sa parents ko na mahirap. Hindi ko pwedeng ibigay sa misis ko na mahirap. Hindi ko pwedeng ibigay sa anak ko na mahirap. Kasi obligado sa akin na sila ay bigyan ng panustos. Pero kung si misis ang magtatanong, kung babae ang magtatanong, pwedeng ibigay ng misis ang kanyang zakatul fitr sa kanyang mahirap na mister. Yun lang. Pero ang mister hindi pwedeng ibigay sa zakatul fitr niya sa kanyang mahirap na misis, kasi obligado sa lalaki na bigyan o gastusan ng kanyang misis. Okay? Pero kung ang bibigyan mo lang zakatul fitr mo, yung kapatid mong miskin, mahirap, kapitbahay mo, pamangkin mo, tito mo, ate mo, bunso mo, na kapatid, pwede mong ibigay sa kanila ang zakatul fitr mo. Kaya ang pinakamainam din na bibigyan natin ng zakat kung tutuusin, ay kamag-anak mo na mahirap, lalo na pag may alitan kayo. Kaya dito pwede mo sa kanila ibigay ang iyong zakatul fitr. Wag lang doon sa mga nabanggit ko ng kamag-anak, tatay, nanay, asawa at ang anak. Kaya naman, kung may kamag-anak ka na miskin, mahirap, o sino mong miskin matagpuan mo, kung yun lang ang pwede, doon mo ibibigay sa kanilang zakatul fitr. Pwede mong ibigay sa kanila lahat, pwede mong hati-hatiin sa mga kapitbahay mo, pwede po lahat yun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.